Huwag kang magpapalagay ng abo sa noo kung hindi bukal sa loob mo ang pagsisisi sa kasalanan at hindi mo alam ang tunay na kahulugan nito. Remember that you are dust, and to dust you shall return. Amen. Peace be with you. Hindi po ito fashion, hindi po ito tradisyon lang, hindi ito selfie moment na ipopost mo sa social media. Ang abo po sa noo ay hindi dekorasyon, ito po ay deklarasyon. Deklarasyon dahil deklarasyon na ikaw ay makasalanan, deklarasyon na ikaw ay nagsisisi, deklarasyon na kailangan mo ang Diyos. Kaya po ngayon, pag-usapan po natin, bakit may Ash Wednesday? May batayan ba ito sa Biblia? At ano ba talagang ibig sabihin ng abong ipinapahid sa noo? Ang Ash Wednesday po ay ang unang araw ng Kwaresma o Lent. Sa tradisyon po yan Kristiyano. Ang Ash Wednesday po ay ang unang araw ng Kwaresma o Lent sa tradisyong Kristiyano, lalo na po sa simbahang Katolika. Ito po ang simula ng 40 days na paghahanda bago po ang Simana Santa. Sa araw po na ito, ang pari po ay nagpapahid ng abo sa noo ng mga mananampalataya habang sinasabi, alalahanin mong ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Or sinasabi rin na magsisi kayo at maniwala sa Ebanghelyo. Pero saan ba nanggaling ang ideyang ito? May batayan ba ito sa Biblia? Yes. Malinaw po ang konsepto ng abo sa banal na kasulatan. Sa lumang tipan po kapag ang isang tao ay nagsisisi o nagluluksa dahil po sa kasalanan, siya ay nagsusuot ng sako at naglalagay ng abo sa ulo. Halimbawa na lang po, Jonas 3:6. Nang magsisi ang hari ng Nineveh, siya ay nagsuot ng sako at umupo sa abo bilang tanda ng pagsisisi. In Daniel 9:3, si Propetang Daniel po ay nag-ayuno, nagsuot ng sako at naglagay ng abo habang nanalangin para sa kapatawaran. In Job 42:6, sinasabi po ni Job na, kaya't ako'y nagsisisi sa alabok at abo. Makikita po natin na ang abo ay simbolo ng pagpapakumbaba at pagkilala sa sariling kasalanan. Saan ba nanggaling ang salitang ikaw ay alabok? Sa Genesis 3:19, sinasabi po ng Diyos kay Adan, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ang abo po sa noo ay paalala ng katotohanan ito. Hindi tayo Diyos, hindi tayo immortal, hindi po tayo makapangyarihan. Tayo po ay mortal, tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Now, ang paglalagay ba ng abo ay tradisyon lamang o utos mismo ng Diyos? Hindi naman po direktang inutos sa Biblia ang magpahid ng abo sa noo tuwing Miyerkules. Ngunit ang prinsipyo naman po ng pagsisisi, pag-aayuno, at pagpapakumbaba ay malinaw po na utos. Sa Matthew chapter 6, tinuruan po tayo ni Jesus tungkol sa pag-aayuno. Hindi po niya sinasabing huwag mag-ayuno. Ang sinasabi niya, kapag kayo ay nag-ayuno. Ibig sabihin po, inaasahan niya ito. Ang Ash Wednesday ay hindi po hiwalay sa Biblia. Ito po ay application ng biblical principles. Now, ano ba ang kahulugan ng abo? Una po, paalala ng mortalidad. Ang abo po ay galing sa sinunog na palaspas noong nakaraang Palm Sunday. Isang bagay po na dati ay masigla, ngayon po ay abo. Isang paalala po na ang buhay ay pansamantala. Pangalawa, ang kahulugan ng abo ay tanda ng pagsisisi. Hindi po ito display ng kabanalan. Kung ang abo po ay nasa noo mo pero ang puso mo ay matigas, wala siyang saysay. Ang sabi nga po no, in Joel 2:13, punitin ninyo ang inyong puso at hindi ang inyong mga damit. Mas mahalaga po ang pusong nagsisisi kaysa sa panlabas na simbolo. Pangatlo, ang kahulugan po ng abo ay simula ng Kwaresma. Ang Ash Wednesday po ay simula ng 40 days na paghahanda bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Ang bilang po na 40 ay may malalim po na kahulugan sa Biblia. 40 days na nag-ayuno po ang ating Panginoong Hesukristo, 40 years ang Israel sa disyerto, 40 days ang baha sa panahon ni Noe. Ang 40 po ay panahon ng paglilinis at paghahanda. Ano bang babala ng ating Panginoong Hesukristo? In Matthew chapter 6 verse 16, sinasabi po ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Ibig sabihin po, huwag gawing performance ang pagsisisi. Kung ang Ash Wednesday po ay para lang sa litrato, para sa validation, o para masabing religious ako, ako po,
maling diwa po yan. Now, may mga nagsasabing wala yan sa Biblia, tradisyon lang yan ng tao. Ang sagot po natin dito, ang simbolo po ay nasa Biblia. Ang prinsipyo ay nasa Biblia. Ang pagsisisi ay malinaw na utos. Hindi po lahat ng ginagawa ng simbahan ay literal po na naka-format sa verse and chapter style, kagaya po ng pamamaraan ng ibang sekta. Hindi po tayo word for word. May mga bagay po na practice ng unang Kristiyano na batay po sa prinsipyo ng kasulatan. Now, ano bang dapat na disposisyon natin? Kung magpapalagay po tayo ng abo, may pagsusuri ka ba ng konsensya? May plano ka bang magbago? Handa ka bang talikuran ang kasalanan? Kung wala, mas mabuting ayusin mo na ang puso bago ka magpalagay ng abo sa noo. Dahil po ang tunay na layunin po ng Ash Wednesday ay hindi po marka sa noo, kundi marka sa puso. Ang mas malalim po na mensahe, ang abo ay hindi tungkol sa kamatayan lang. Ito po ay paalala na ang pagkabuhay, hindi ka lang babalik sa alabok. May pag-asa ng muling pagkabuhay kay Kristo. Ang Kwaresma po ay hindi panahon ng lungkot lamang. Ito po ay panahon ng pagbabalik. Pagbabalik sa panalangin, pagbabalik sa pag-ayuno, pagbabalik sa Diyos. Kaya ka-curious, sa susunod po na makita mo ang taong may abo sa noo, huwag mo siyang husgahan. At kung ikaw naman ay magpapalagay ng abo, tanungin mo muna ang sarili mo. Handa ba talaga akong magsisi? Handa ba akong magbago? Dahil po ang abo sa noo ay madaling ipahid, pero ang pusong nagsisisi, iyan ang tunay na hamon. At tandaan mo ito, hindi ang abo ang nagliligtas, hindi ang tradisyon ang nagliligtas, si Kristo ang nagliligtas. Ang abo ay paalala lang na kailangan natin ang Diyos. Purihin po ang Diyos na buhay. God bless po sa ating lahat. So ayan po mga ka-Curious, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.